Okay, nakagulat nung sinabi ni sa Diskaya contractor nung in-interview to ni Corina Sanchez, Julius Babaw sa kailang mga kanilang mga vlog. At sabi ni Diskaya, kaya lang kumita ng bilyon. So, walang problema kung kumita ng bilyon. Ang tanong, sa paanong paraan? Kung legal man o illegal, di ba? Wala namang problema tayo dyan kasi negosyo yan. Nag-iimbestiga ng BIR saka custom kung paano nakuha nitong ni Sardes Kaya itong mga sakyan na mamahalin na talagang sa ibang bansa mo lang mabibili. Siyempre may dinedeclare yan na tamang buwis. So lahat naman tayo nagbabayad ng buwis, value added tax, kalimitan natin binabayaran kapag bumibili ka sa mga department store, makikita mo sa resibo mo yan, VAT. So eto, nakakagulat lang kasi billion pero yung mga projects, kung kaya kumita ng mga kontraktor ng billion, walang problema kung buo yung projects nila o matibay. Saka hindi ghost project para mapangnabangan ng mga Pilipino. Ang nakakalungkot na kasi sa pagbaha, may namamatay na Pilipino, mga kababayan natin, especially lalong-lalo na yung mahihirap sa mga lugar kung saan na malapit ito sa mga ilog, sa dike, mga ganyan, sa dike, mother dike, mga ganyan. Sana maisip na ibang kontraktor na papasok sa illegal na sana maisip nila yung mga namamatay na Pilipino dyan sa palpak na project at ghost project. So kumikita naman kayo, bakit hindi pa gawin tama, di ba? Wala man tayong problema dyan. At mapapanood nyo sa balita, minsan pa may nakita pa ako doon na bata, no? Natangay ng sa ilog, namatay. So sana ito dumadapo sa pag-iisip ng mga o naisip ng mga kontraktor na kasangkot niya sa ghost project na yan, no? Sa corruption. Kaya mo namang kumita na hindi dumadaan sa corruption kung talagang gusto mo talaga na malinis ang transaction. Kasi pera din po ng tao yan. Gagawin mo lang naman yung dike o yung DK o kaya flood control. Kung may pondo naman, sabi nyo nga kung kaya lang kumita ng bilyon-bilyon, di ba? At malaki ang kitain dyan. Sana yun lang gawin nila. Hindi yung may pagkuntyabahan sila sa corrupt ng politiko. Sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, medyo nakukulangan ako. Hindi nababanggit doon yung mga kongresista, yung mga may senador din na dawit dapat yun na kaya ba nilang imbestigahan yan? Dapat may independent na talaga na fact finding body para dyan. Independent po talaga, hindi yung kasali dyan sa mga politiko. Kasi pagka ganyan, magtatakipan lang yan. Paikot-ikutin lang tayo na. Napanggit ba doon kung sinong senador yung anak mo kontrata? Napanggit ba doon kung sinong kongresista kumukontrata? Wala. Puro hanggang contractor lang. Maliit na tao lang yung mga contractor kahit sabi mo kumikita ng milyon o bilyon yan. Yung pinaka-head na, yung politiko na kasangkot dyan, yan ang milyon sa bilyon na saka mas malaki pa ang kinikita po dyan. No? So sana maimbestigahan talaga ni Rodante Marcoleta yan, ni Senator Marcoleta. Ako mas naniniwala ako at may sampalataya ako sa investigasyon ni Senador Pampilo Lacson. Talaga may mga parusahan dyan. May talagang pangalan na lalabas dyan. Meron talaga na kilala naman natin si Senator Lacson. Binabanggaan ako sino mga malalaking nasa politika. Kahit basta kasangkot, babanggayin na. Sayang nga wala si Trillanes niya. Kung nandiyan si Trillanes, lalo na no? So, sana, magbantay tayo. Ito yung sinasabi ko nga lagi. Pag tayo pumaboto ng paulit-ulit sa mga, alam naman natin pangit na yung background, boboto pa natin. Okay lang sana yung mga veterano senador na katulad ni Senator Lacson na talagang katulad ni Senator Trillanes din, no? Dating senador. Kung yan ang boboto natin kasi yung ilang taon na yan na nasa politika, makikita nyo may background na mga yan, okay naman. Sana talaga sa pagboto talaga makasama marami naman kumakandidatong bago. Wala na tayong dahilan para pumoto pa sa mga alam natin na mangungurap at walang gagawin naman niya sa pwesto nila. Sana talagang ito yung sinasabi sa pagboto pa lang, dapat gawin na natin yung tama, mga kasama. No?
So hanggang dito lang po muna yung vlog. Nag-uulan na naman. Sana walang mapahamak na naman ng mga kababayan po natin. Diyan sa ganitong klaseng pag-ulan na bunga ng mga palpak na proyekto ng gobyerno. Maraming salamat.